Tungol lang tayo game mga ka-espero. Ah, may tayo. Ayan na oh. Tingnan natin guys. Shout out master. Sa sunog. Sinigang na. Welcome back mga ka-espero at magandang araw po sa ating lahat. At sa video ito ay solo dive tayo ngayon mga ka-espero dahil yung mga kasama natin ng mga espero ay mga busy sa kanilang mga trabaho. Kaya no choice tayo. Hindi naman pwede na hindi tayo mag-dive dahil wala tayong makain mga ka-espero. Kaya let's go! At yun mga ka-espero, dito lang tayo sa spot. Solo dive lang ako ngayon kaya dito lang tayo sa malapit dahil yung mga kasama natin ay busy pa. At sana marami tayong mapana ngayon mga ka-espero. So abang-abang na lang. At yun na nga mga ka-espero, ang lagi po natin ginagawa ay kailangan muna natin mag-warm up bago tayo tuluyang ambush o magtigil dito sa ibaba para magabang ng isda. Kaya ito nga mga ka-espero, habang nag-ambush tayo dyan ay may nakita tayong nakaharap na isang coral trout or suno. Kaya tinira natin mga ka-espero at ito yung pinakauna nating isda sa araw na ito. At nang ma-secure yung unang isda natin mga ka-espero, dito ay binaba ko itong isang lobster. Sinilip ko kung good size na. Pero nung pagkalapag ko dito sa ilalim ay undersize pa. Kaya hindi muna natin yan kunin mga ka-espero dahil sayang naman dahil maliit pa. Palakihin muna natin. At dito nga mga ka-espero, habang pa-drop sana ako para mag-ambush, nung paglingon ko sa kanang bahagya ay napansin ko itong malaking tangigi mga ka-espero. Kaya target lock kaagad mga ka-espero. At kinabahan ako dito ng bahagya dahil yung ating grabber ay hindi nakasagad ng kasa. Kaya hindi ako sigurado kung tumagos yung flapper ng ating shot mga ka-espero. Kaya pinabayaan ko na lang siya na mapagod. Inantay na hindi namang laban bago ko hinila mga ka-espero. At pagkalipas ng ilang minuto mga ka-espero, at yan finally napagod na yung isda kaya hinila na natin mga ka-espero. Hindi na rin masyadong gumagalaw dahil nga mamatay na yan mga ka-espero.
Nung pagkatapos na mahatid ko sa bangka yung napana kong tangigi mga ka-Spiro, nagbalik ako dito kung saan ko napana yung tangigi para mag-ambos. Pero ito yung nangyari mga ka-Spiro. May isang coral trout pala dito or suno. Kaya target lock ulit para pang dagdag sa huli natin mga ka-Spiro. Yun, sa pool. Napakaganda ng panahon mga ka-Spiro, kaya labasan talaga ng mga isda. At hindi ko akalain na may tangigi dito sa area na ito dahil matagal na ako nagasisid. Wala pa akong napapana, ngayon pa lang. At dito mga ka-Spiro, may makulit na Big Eye Emperor o isang bagangan. Kaya ang ginawa ko dito, hindi siya magpa-ambush, ay dinaibab ko mga ka-Spiro para ma-blind spot at matira natin. At yun nga, ay successful yung ginawa natin mga ka-Spiro. At yun lang yung diskarte mga ka-Spiro. Kapag hindi madala sa ambush, i-dive bomb mo mga ka-Spiro dahil yung isda ay may blind spot po yan. Para sa ganon, ay matira po natin ng maayos. At habang tumatagal yung Spiro ay marami ring natutunan o diskarte sa mga behavior ng mga isda. Kaya ako ay sanay na ako sa mga isdang ganito mga ka-Spiro dahil sa ilang taon ko pamamana marami na akong nakuha ng klase ng mga isda na mailap. Kaya alam ko na kung paano yung diskarte para mapana sila mga ka-Spiro. Habang binabaybay ko yung kantuhan ng bahura na to mga ka-Spiro ay napansin ko itong dalawang lobster. Yung isa undersize pero yung isa pwede na, kaya kinuha ko na ito mga ka-Spiro dahil matagal na akong hindi nakakain ng lobster, kaya kainin ko ito mga ka-Spiro. Hindi muna natin ibenta. Panibagong ambos naman mga ka-Spiro dahil nagtamlay na yung spot mga ka-Spiro dahil nawala na yung agos. Kaya ang ginawa ko dito, ambos sa baba, baka sakaling marami pang mga isdang bato na lumapit. Kaya antay lang ng ilang segundo para makahanap ng target. At hindi nga nagtagal ay may napansin ako ditong isang coral trout na nakaharap sa atin mga ka-Spiro. Kaya ang ginawa ko, ginapang ko ng bahagya para ma-meet natin yung tamang distansya at matira natin ng maayos mga ka-Spiro. At yun mga ka-Spiro, successful yung ginawa natin na ginapang natin siya dahil ayaw niya lumapit. Kaya tayo mismo yung lumapit sa kanya para ma-meet yung tamang distansya at mapana mga ka-Spiro. At yan yung last nating napana na isda mga ka-Spiro, at nag-decide na akong bumalik sa bangka para umuwi dahil nakaramdam na ako ng gutom at pagod mga ka-Spiro dahil malapad din na yung naikot kong bahura para maghanap ng mga isda. At dito nga ay habang pabalik ako ng bangka mga ka-Spiro ay nadaanan ko itong isang pusit na makulit na paikot-ikot dito sa area kung saan banda yung kanyang itlugan. Kaya ang ginawa ko dito ay binaba ko para tirahin mga ka-Spiro. Pero ayan ang nangyari.
hindi natin natamaan mga kaspiro. At yun mga kaspero, sa tabi na tayo. Hindi na tayo nakapag-video pa uwi dahil nagmamadali tayo. Baka mahibasan tayo kasi low tide na mga kaspero. Kaya umuwi na lang ako dahil malabo na yung dagat. At ito pala yung huli natin mga kaspero. Yan. Isang tangigi at isang bigay emperor sa tatlong suno. Goods na mga kaspero. At yun, uwian na mga kaspero. Dahil paibas na. Ito lang yung problema namin dito mga mangingisda mga kaspiro sa Barangay San Jose Aplaya dahil napakalayo po ng hibasan dito. At kung may mga karga po na hibas, may maraming huling isda, ay sobrang pagod po bago makarating dito sa area kung saan nakapark yung mga sasakyan. At nung malapit na nga ako dito sa parkingan ng motor mga kaspiro, ay ito nadaanan ko sila ni Pres na gumagawa ng kanyang bagong bangka na malaki. At ayan, congrats. May malaking bangka na si Pres. Ayan na oh. Malaki na yung bangka, sasakayan natin sunod. Sabi talaga. Malapit yung banday. At pagkatapos na makipagkwentuhan kay Pres Juni ay nag-decide na akong umuwi mga kaspiro para naman sa pagluluto. At idadaan po natin yung ating huling tangigi sa talipapa. Kaso ang nangyari mga kaspiro ay gusto lang bilihin ng 160 per kilo. Kaya kinuha ko na lang mga kaspiro at dinala sa bahay para i-slice at ibinta sa mga kapitbahay na halagang 250 lang mga kaspiro ang kilo. Kaya nagkaroon na tayo ng kita. Nagkaulam pa tayo mga Ito na kaspiro. Kaysa sa doon naman sa tag 160. Grabe naman po. Sobrang lugi ng mga mangingisda pag ganun po yung sistema ng kumprahan ng isda. Tara mga kaspero. Dito tayo sa lugar kung saan yung ating master na tagagawa ng pana. May dala tayong isda. At bago nga magluto mga kaspiro ay nag-decide muna ako na ihatid yung binili na isda ni Master Derp at may ibibigay din po tayo sa kanya na laman ng tangigi at yung kabiyak ng ulo ng tangigi mga kaspiro. Siya po yung tagagawa na aking mga pana at taga-repair mga kaspiro. Maraming salamat sa iyo Derp sa lahat ng suporta. At si Derp din po yung bumigay ng kamera na ginagamit natin ngayon mga kaspiro. Talagang sobrang bait ng ating master na ito. Kaya God bless at maraming salamat sa iyo Master Dirt. At ito nga yung kabuuan ng kanyang shop mga kaispiro. Talagang kumpleto yung gamit dito. Kaya sa lahat ng mga order, PM nyo lang po. Derp Spare. Diyan po sa screen lalagay natin mga kaspiro. Ay. Tangigi sa suno. At pagkatapos magkwentuhan namin ni Master Derp ay umuwi na ako mga kaspiro para magluto dahil gutom na ako. At ito nga ang inuna natin, yung lobster ay nilaga muna natin. At nag-prepare ng kinilaw mga kaspiro. So konti lang yung kinilaw natin tangigi dahil gabi na ito mga kaspiro. Hindi rin kailangan ng sobrang daming kinilaw na kainin paggabi at baka magsama pa yung tiyan natin mga kaspiro. Kaya konti lang para konti lang din yung makain. At pagkatapos nga mag-prepare mga kaspiro ay ito finally luto na yung sinigang nating tangigi mga kaspiro. Na ulo ng tangigi. Yung kalahating ulo. At yung kalahati niyan ay nandun kay Derp. Atay sa katungol. Ayan. Ah, Kaya nung pagdating ni Mrs. mga kaspiro ay
kumain na kami. Dahil gutom na talaga. Lami kayo. Lami kayo bro, Anthony. Dami. Hamaga 6, luto na namin. Kain na mga kaspiro. Ginabi na yung asawa ko kaya gabi na kami kumain. Tungol lang tangigi mga kaspiro. Dami kayo. Damit tayo.